Magandang gabi po, makalipas ang halos 5 buwan, matatapos na sa wakas ang impeachment trial ni Chief Justice Renato Corona. Nasa 50 testigo ang iniharap sa 43 araw na paglilitis. At bukas, pagbobotohan na ng mga senador kung nagkasala ba o hindi ang punong maestrado. Kanina nagkaroon ng uling pagkakataon ng prosekusyon at ang depensa na kumbinsihin ang mga senador na pumabor sa kanila. Pero matapos magsalita ng depensa, nagpakawala si Presiding Officer Juan Ponce Enrile ng mabibigat na tanong kay Lead Defense Counsel Serafin Cuevas. Mula sa Senado nakatutok live si Joseph Morong. Joseph. Mike, bago matapos ang oral arguments kanina ay 2 tanong ang pinakawalan nitong Senate Presiding Officer Juan Ponce Enrile, indikasyon kung ano ba yung mga pangunahing issue na kailangan nilang pagdesisyonan bukas. Si Senate Presiding Officer Juan Ponce Enrile lamang ang nagtanong sa huling araw ng pagdinig ng kaso laban kay Supreme Court Chief Justice Renato Corona. Ito ay bilang tugon ni Enrile sa posisyon ng depensa na hindi dapat i-impeach si Corona dahil umasa lamang daw siya sa batas, ang Foreign Currency Deposits Act o RA 6426, nang hindi niya ideklara ang kanyang $2.4 million deposit. Sabi kasi ng depensa ay tinuturing na may absolute confidentiality o sikreto ang mga dollar accounts. Ibig sabihin, hindi pwedeng pilitin ng isang dollar account holder na isa publiko ang nilalaman ng kanyang bank account. Ang FCDA, ang mismong batas na isinangkalan din mismo ni Corona sa pagdepensa kung bakit hindi niya idineklara sa kanyang sala ng $2.4 million deposit. Tanong tuloy ni Enrile, ano bang masama kung ideklara na lamang ni Corona ang kanyang dollar account sa kanyang salin? Narito ang kanyang pahayag. What injury or prejudice may arise if a depositor who is a public officer or employee of a foreign currency deposit would include that deposit or the amount represented by that deposit in his statement of assets, liabilities, and net worth. Well, I am not very sure, Your Honor, as to what and the extent thereof insofar as damages is concerned. The probability of, let's say, kidnapping, extortion, and so on may come into the picture, Your Honor, because especially with the present trend of criminality in the country today, there is no assurance that one is immune from any of these offenses, Your Honor. Sunod na tanong ni Enrile, batay mismo sa konstitusyon, dapat ideklara ng lahat ng public officials ang kanyang salin. Ang hindi raw ba paggawa nito ay maituturing na pagsaway sa konstitusyon? Muli si Senador Enrile. The first sentence of Section 17, Article 11 of the Constitution, do you consider that sentence as a mandatory provision that requires to be obeyed? I do not think it is something that can be disregarded, Your Honor. It must be obeyed. Correct, Your Honor. But when there are rights that arises from a different law, Your Honor, I do not see any reason as to why it cannot be availed of by in this particular instance, the depositor, Your Honor. Why the law had granted that is beyond my comprehension, Your Honor. That is a legislative function. The policy behind it may only be known to the legislators themselves. Sa oral arguments ng prosecution at defense panels kanina, sumentro ang issue sa paggamit ni Corona ng Foreign Currency Deposits Act. Sabi ng prosecution, palusot na lamang daw ni Corona ang batas dahil nahuli na raw siya. Itinago pa raw ni Corona ang halos 98% ng kanyang yaman sa kanyang salin. Ang pahayag nitong si Representative Rudy Farinas ng prosecution panel. Narinig po natin yung depensa, mga alegasyon nila, at mismong ang mga pahayag ni Chief Justice nung siya po ay nagsalita dito, yung depensa po ni Chief Justice Corona, I can put it in one word. Pwede ko pong sabihin po sa isang salita, palusot. Pero sa lag ng depensa, Mike, ito ang pahayag nitong ni Attorney Dennis Manalo ng Defense Counsel. Chief Justice Corona is entitled to an acquittal. Let me go briefly to what they tried to prove. They tried to prove that the Chief Justice did not declare his assets in his SALN. They have presented witnesses, documents,
but everything has been explained. Mike, bukas no ay yun na nga ang magiging botohan ng mga Senado, ng ating mga senador. Bukas ng alas 2 mangyayari yan. Wala pang desisyon yung defense panel kung aattend itong si Supreme Court Chief Justice Renato Corona sa voting or sa verdict day tomorrow, Mike. Okay, Joseph, para malinaw at para alam natin yung aasahan natin bukas ng hapon, wala na magsasalita sa panig ng prosekusyon, ng depensa, pati na ng mga senador. Basta boboto na lang sila. Ganun ba yan, Joseph? Tama yan, Mike. Wala na. Bale, botohan na lamang to. Maririnig na lamang natin ay yung mga senator judges kung gusto nilang ipaliwanag yung kanilang magiging boto. Alphabetical to Mike, ha? So, 23 yan. Kaya lang huling boboto sa mga articles of impeachment ay itong si Senate Presiding Officer Juan Ponce Enrile, Mike. Maliwanag. Maraming salamat, Joseph Morong.